Maghaharap ang Alemanya at Paraguay sa round of 16 ng World Cup. 2026 at dito wala nang puwang para sa pagkakamali, hindi na sapat ang tabla, hindi na pwedeng magduda. Ang mananalo ay magpapatuloy, ang matatalo ay uwi na. Dumating ang Alemanya bilang paborito, puno ng talento ang roster at obligadong patunayan na handa silang lumaban para sa titulo. Pero sa kabila, naroon ang Paraguay, isang kopo ng mahirap kalabanin, pisikal, palaban, at kayang dalhin ang kahit anong laro sa matinding tensyon. Kaya diretso na tayo sa hinahanap ng marami sa inyo. Anong oras maglalaro ang Alemanya laban sa Paraguay, bawat bansa? Sa Espanya, ang laban ay gaganapin ng alas 10:30 ng gabi sa Lunes, ika-29 ng Hunyo. Sa Alemanya, magsisimula rin ito ng alas 10:30 ng gabi. Sa Portugal, magsisimula ito ng alas 9:30 ng gabi. Sa Paraguay, sisimulan ang laro ng alas 4:30 ng hapon sa Argentina, Uruguay at Brazil. Magsisimula ang laban ng alas 5:30 ng hapon. Sa Chile, Bolivia at Venezuela, 4:30 ng hapon magsisimula. Sa Colombia, Peru at Ecuador, 3:30 ng hapon magsisimula ang laban. Sa Mexico, magsisimula ito ng alas 12:30 ng hapon, oras ng gitnang bahagi ng bansa. Sa Estados Unidos, dahil gaganapin ito sa Boston Foxborough, ito ang mga oras. Sa silangang baybayin tulad ng New York, Miami o Boston, magsisimula ito ng alas 4:30 ng hapon. Sa New York, Miami o Boston, magsisimula ito ng alas 4:30 ng hapon. Sa gitnang zona gaya ng Dallas, Houston o Chicago, magsisimula ito ng 3:30 ng hapon sa Mountain Zone tulad ng Denver, magsisimula ito ng 2:30 ng hapon. At sa kanlurang baybayin, Los Angeles, San Francisco o Seattle, mapapanood ito mula alas 1:30, 1:30 ng hapon. Sa Canada, Toronto at Montreal ay mararanasan ito mula alas 4:30, 4:30 ng hapon. Sa Winnipeg naman mula alas 3:30, 3:30 ng hapon. Calgary at Edmonton mula alas 2:30, 2:30 ng hapon. At Vancouver mula alas 1:30, 1:30 ng hapon. Sa Canada, Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador at Nicaragua, magsisimula ang laban ng 2:30 ng hapon. Sa Panama naman, 3:30 ng hapon. Sa Republika ng Dominicana, Puerto Rico at Cuba, magsisimula ang laban ng 4:30 ng hapon. Kaya alam nyo na? Ihanda ang relo nyo dahil ang laban ng Alemanya at Paraguay ay tiyak na puno ng aksyon. Target ng Alemanya na ipakita agad ang kanilang lakas. Pero ang Paraguay ay may dalang likas na pagiging palaban na laging ginagawang isang labanan ang bawat knockout game. Sa World Cup, kapag nagharap ang malakas na European team at matibay na South American team, kahit ano pwedeng mangyari. Block 2. Saan mapapanood ang laban ng Alemanya versus Paraguay, TV channel at platform kada bansa. Ngayon, punta na tayo sa isa sa pinakamahalagang bahagi ng video, ang live na laban ng Alemanya kontra Paraguay. Dahil depende sa bansang kinaroroonan ninyo, nag-iiba ng buo ang pagsasaimpapawid. Magsisimula tayo sa Alemanya kung saan mapapanood ng libre ang laban sa ARD at ZDF, ang mga pampublikong channel na naghahati-hati sa mga laro ng kopo ng Aleman. Noong World Cup sa Paraguay, mapapanood ang laban sa Tigo Sports, pati na rin sa Sports at Geo para sa mga mas gustong manood gamit ang pay TV or streaming. Sa Espanya, mapapanood ang laban sa laisa ng Telebisyong Espanyol, libre para sa lahat, pati na rin sa RTVE RTV para mapanood mula sa kahit anong device. Kasama rin ang Rason Mundial na nagbibigay ng buong coverage ng torneo sa Portugal. Ang pagsasaimpapawid ay sa pamamagitan ng Sport TV. Sa Mexico ay mapapanood ito sa Channel 5 Las Estrellas, TDN at sa platformang ViX. Sa US, mapapanood ang laban sa Fox at Telemundo, pati Fox Sports App, Fox One, Fubo at Peacock. Sa Canada, ipapalabas ito sa TSN, CTV at RDS. Kung tungkol naman sa esports, App, Fox One, Fubo y Peacock. sa Canada, ang laban ay papalabas sa TSN, CTE, BIR, DS. Sa Timog Amerika, pangunahing channel ang Sports at Geo pero may pambansang option din. Sa Argentina, mapapanood ito sa Telefe, Thai Sports, D-Ties at DGO. At ganun din mapapanood si Diabrigo kay Benedetto sa Caracol. Televisión RCN, D at Geo sa Peru sa pamamagitan ng America Television, Sports at Geo. Sa Ecuador, sa pamamagitan ng Tele Amazonas, Sports at DG. Sa Venezuela, sa Tele TVN, D Sports at DGO. Sa Bolivia, sa Red 1 Unitel, D Sports at DGO. Sa Uruguay, pangunahing pagpipilian ang D-Sports, DGO at mga pambansang operator na may karapatan.
Sa Brazil, mapapanood ang laban sa TV Globo, Sport TV at KCTV. At kung sumusubaybay kayo mula sa gitnang Amerika, tandaan sa Costa Rica sa pamamagitan ng Teletica. Sa Guatemala, sa pamamagitan ng Chapin TV. Sa El Salvador, sa pamamagitan ng TCS. Sa Honduras, sa pamamagitan ng Televicentro. Sa Nicaragua, sa pamamagitan ng Kanal 10. At sa Panama, sa pamamagitan ng RPC TV at TVN. Kaya alam nyo na, Alemanya laban sa Paraguay, 16 na bahagi ng final knockout stage at isang laban na ayaw palampasin ng kahit sino. Ngayon, suriin natin paano haharapin ng Alemanya ito, bakit hindi sila dapat kampante kahit paborito sila, at anong detalye ang pwedeng magtakda ng kapalaran sa isang knockout na parang buhay o kamatayan. Pagkatapos tingnan ng schedule at TV channels, panahon na para suriin ang mahalaga. Paano haharapin ng Alemanya ang round of 16 ng World Cup 2026? Ang totoo, unti-unting gumaganda ang laro ng Mannschaft habang tumatagal ang mga laban. Matapos ang solidong group stage, nakuha ng koponan ni Julian Nagelsmann ang unang pwesto, ipinakita ang galing sa opensa at depensa. Pinatunayan ng Alemanya na hindi kailangang mangibabaw buong laro para manalo. Alam nilang tiisin kapag kinakailangan, marunong silang kontrolin ang ritmo ng laro at higit sa lahat, may roster sila na puno ng mga manlalarong sanay sa ganitong uri ng knockout games. Iyan ang nagbibigay ng pinakamalaking kapanatagan sa kampo ng Alemanya, ang karanasan. Karamihan sa mga manlalarong ito ay matagal na naglalaro sa Champions League, mga Euro at mga World Cup. Alam nila na mula ngayon, bawat detalye ay maari magpasya kung sino ang uusad. Kung pag-uusapan natin ang mga pangalan, may isa na talagang namumuno sa koponang ito, Jamal Musiala. Ang manlalaro ng Bayern Munich ay nagkakaroon ng isang kamanghamanghang World Cup. Tuwing hawak niya ang bola, binabasag niya ang depensa, pinapabilis ang laro at laging lumilika ng kalamangan. Ang kakayahan niyang lumitaw sa pagitan ng mga linya at dumiskarte sa mga sitwasyong isa laban sa isa ay nagpapahirap hulaan ng Alemanya. Hindi nag-iisa si Musiala dahil napapalibutan siya ng magagaling na manlalaro. Si Florian Wirtz ay nagdadala ng kreatibidad at mapagpasyang pasa. Si Kai Havertz ay nananatiling pangunahing opensa dahil sa tuloy-tuloy niyang galaw, habang si Leroy Sané ay nagbibigay ng bilis at lalim sa gilid. At sa gitna ng midfield, sina Alexander Pavlovich at Pascal Gross ay nagbibigay ng balanse sa koponan na ngayon ay bihira ng mawalan ng bola sa mga delikadong lugar. Bukod pa rito, ang Alemanya ay nagpapakita ng napakagandang impresyon sa depensa. Ang duo ni na Antonio Rudiger at Jonathan Tah ay halos walang pinayagang tsansa ang kalaban sa group stage, habang mahalaga pa rin si Joshua Kimmich bilang fullback sa depensa at pagbuo ng laro mula sa likod. Sa ilalim ng goalpost, naroon ang maasahang goalkeeper na si Marc-Andre ter Stegen, laging handang tumugon para sa koponan. Gayunpaman, sa locker room ng Alemanya, ayaw nilang marinig ang salitang paborito dahil alam nila kung paano gumagana ang World Cup. Sa isang knockout stage, hindi mahalaga kung ano ang ginawa mo 4 na araw na nakalipas. Hindi mahalaga kung natapos kang una sa grupo, hindi mahalaga kung mas maganda ang mga estadistika mo. Mahalaga lang ang mangyayari sa loob ng 90 minuto at dito mismo lumalabas ang lubos na respeto sa Paraguay. Paulit-ulit na iginiit ni Nagelsmann, buong season na inaasahan niya ang isang napaka-pisikal na laban, mahigpit ang labanan at kakaunti ang espasyo. Alam ng Alemanya na sila ang kokontrol sa bola sa malaking bahagi ng laro. Ang tanong ay, kung mababasag nila ang depensa ng Paraguay nang hindi nawawalan ng pasensya, kapag nakapuntos agad, posibleng bumukas ang laro. Pero kung lumipas ang mga minuto at nananatili ang tabla laban sa Paraguay, magsisimulang tumaas ang pressure. At doon lalabas ang personalidad ng mga manlalaro tulad ni na Musiala, Wirtz o Havertz para magdesisyon sa isang laban na maaring mas mahirap pa kaysa iniisip ng marami. Hindi lang basta makaabante ang gusto ng Alemanya. Nais ng Alemanya magbigay ng malinaw na mensahe sa ibang paborito. Gusto nilang patunayan na handa na silang muling sakupin ang World Cup matapos ang 12 taon, pero kailangan muna nilang talunin ang unang kalaban. Paraguay na walang pressure at napakaraming pwedeng mapala.